Kung akong tatanungin, minsan pa nakita natin kanina tumampok yung galing ni Congresswoman Beatrix Listro. Hindi. Sa totoo lang, ha? Bakit ako bumibilib sa kanya? Ang hirap i-handle ng ganyang ano, ang hirap i-handle ng ganyang Justice Committee hearing na yan. Ha? Bakit mahirap i-handle yung ganyang hearing? Unang-una mga may ano, mayroong mga tao na hindi naman member ng Justice Committee, hindi naman ano, pero nandoon sumasawsaw, hindi naman pwedeng baliwalain mo yan tulad ni Marcoleta. Mayroon din namang makukulit. Paulit-ulit na lang, hindi mo maintindihan ano ba siya. Ha? Nagdi-devil's advocate lang o ano, ano ba talaga siya? Pro-impeachment kay Sara o hindi? Si Rufus Rodriguez yun. Na? Paano mo i-handle ang mga tulad ni Rufus Rodriguez? Tapos syempre, nandyan si Laila de Lima, si Chel Jokno, yung Makabayan Black, sila Congressman Joel Chua, si Terry Ridon. Kailangan yan, pagbigyan mo. Pagbigyan mong magsalita yung mga yan. Hindi pwedeng hindi mo pagsalitain yung mga yan. Ha? At hindi ka rin dapat lumalabas na ano ka, hindi ka fair. So dapat bilang presiding bilang ikaw yung chairperson ng Justice Committee, dapat maipakita mo na binibigyan mo ng due process si Sara Duterte. Pero hindi naman pwedeng panay due process ka lang kasi may constitutional duty ka ang committee nyo para i-initiate ang impeachment complaint. So, ang hirap sa part ni Congresswoman Beatrix Listro. Ano yun kailangan mapagpasensya ka. Combination ito ng kailangan mapagpasensya ka, kailangan mapagbigay ka, kailangan relax ka lang, cool ka lang. Pero at the same time, hindi naman pwedeng hinahayaan mo yung lahat na magsalita na wala ng direksyon. Masyado nang napapahaba na parang ang gulo-gulo na. Hindi naman pwedeng ganon. Kaya sa totoo lang, ibang klase yung ibang klase si Congresswoman Beatrix Listro, Kaya nga ako sabi ko, ang mga ganitong kalibre, ito yung mga pang-senadora. Ha? Ha? 'Di ba? Actually noon pa nakikita ko na yan kay Congresswoman Beatrix Listro. Kaya yung line up ni PBBM ng administrasyon sa Senado, kaysa kinuha niya sila Bong Revilla, kaysa kinuha ng administrasyon si Abby Binay. Kung ang line up niya noon ng administrasyon si Congresswoman Beatrix Listro, yun, malakas yun. Baka nanalo pa yan sa senadora noon, noong 2025. Pero ngayon, lalong tumampok itong si Congresswoman Beatrix Listro. Hindi siya, yung pagbabalanse ng hindi ka bastos, hindi naman siya nagagalit, hindi naman siya nagtataas ng boses, pero makikita mo yung authority sa mga desisyon niya, sa mga sinasabi niya. Kumbaga mahirap yung malamya ka, mahirap yung malamya ka tapos parang binabastos ka na ng mga kasamahan mo sa Justice Committee. Pero mahirap naman yung mainit ka na, nagtataas ka ng boses, nambubulyaw ka, na nababastos mo na yung mga kasamahan mo sa committee mo. Hindi ganoon Ang makikita mo kay Congresswoman Beatrix Listro, balance. Napansin nyo, mga kabunyog, balance Balance si Congresswoman Beatrix Listro. Matapang siya. Paano mo masasabing matapang siya? Hindi siya napapaikot ni Rufus Rodriguez. Hindi rin siya napapaikot ni Marcoleta. Hindi. Pero hindi niya naman binabastos si Marcoleta. Hindi niya rin binabastos si Rufus Rodriguez kahit medyo nakakapiko na kasi paulit-ulit. Paulit-ulit. Si Marcoleta kahit wala naman wala sa pinag-uusapan, gusto pa ring balikan yung mga nakaraan. Kaya sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, let's not go back. Paulit-ulit hanggang sa wala nang nagawa si Marcoleta, nagsabi na lang, okay Madam Chair. Wala na. Pero hindi naman siya binastos.
Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hanga ako kung paano hinahawakan ni Congresswoman Beatrix Listro, paano niya hinahandle itong Justice Committee hearing na to. Ha? Hindi naman siya yung hindi niya minamadali. Hindi niya minamadali. Ha? Walang shortcut. Pero hindi rin nadidelay. Hindi rin nadidelay. Makikita nyo, ang daming dinesisyonan ngayong araw. Ang daming dinesisyonan ngayong araw. Kaya, kumbaga, makikita mo talaga yung ano niya. Ang daming subpinang nilabas ngayong araw. Hindi niya minamadali, pero hindi niya rin dinidelay. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, magaling. Ako nakita ko yung ibang klase ang leadership ni Congresswoman Beatrix Listro dito. Ano? Ngayon, ano ba ang tampok na nangyari kanina? Actually, maaga pa lang si Rufus Rodriguez, nagmamaniubra na sana si Rufus. Napansin nyo yung style ni Rufus Rodriguez? Si Rufus Rodriguez, nung simula pa lang, ground rules. Ang ibig sabihin ng ground rules, yung susundin na rules ng komite. Ngayon, binasa ni Congresswoman Bel Zamora, magaling din si Bel Zamora. Yung bata pang congresswoman, yung vice chair, si Congresswoman Bel Zamora, katabi ni Congresswoman Beatrix Listro. Ang galing. Binasa ni Congresswoman Bel Zamora yung proposed na ground rules. Ibig sabihin, yung susundin na procedure. Ngayon, may binasa doon sa procedure, nag-react kaagad si Rufus Rodriguez. Ang reaksyon ni Rufus Rodriguez, sabi ni Rufus Rodriguez, dapat due process. Pagbigyan dapat ang lawyer ng Vice President maka-attend dito. Hindi pwede yang nandyan sa pinopropose na rules na ang lawyer ay mag-a-assist lang kay VP Sara, sabi niya. Yung ground rules kasi na pinopropose, ang Vice President, maganda kung umattend. Tapos pwede siyang mag-assist yung mga lawyer sa kanya. Kung advisean siya. Pero yung Vice President lang ang pwedeng magsalita. Pwede ring magtanong ang mga lawyers, isusulat yung tanong, babasahin ng chair. Pwedeng mga clarificatory questions, pwede yon. Pero hindi magtatanong yung mga lawyers ni Sara. Hindi rin magko-cross-examine. Wala yon. Ngayon, iba yung motion ni Rufus Rodriguez. Sabi ni Rufus Rodriguez, hindi pwede. Dapat yung mga lawyers ni Vice President Sara ay pwedeng umattend dito, hindi lang mag-assist kay VP Sara. Dapat, pwede silang mag-examine at mag-cross-examine ng mga ebidensya at ng mga testigo. Yun ang gusto ni Rufus Rodriguez. May mga sinasite siyang example. Ang impeachment daw kasi, para din yung criminal trial. Bagamat hindi ito criminal trial, pero parang criminal trial na rin. Akin to a criminal trial. Kaya dapat, dahil parang criminal trial na rin to, bagamat hindi criminal trial, dahil pareho na rin, kailangan bigyan ng due process ang Vice Presidente na yung mga lawyers niya ma-confront yung mga ma-cross-examine yung mga testigo at saka ma-examine ang mga ebidensya. Yun ang gusto ni Rufus Rodriguez. Kumbaga sabi niya, kahit saan naman na proseso, dapat may karapatan ang accused o ang respondent na magdala ng abogado niya at yung abogado niya pwedeng mag-argue. Yun yung isang medyo malaking usapin doon sa simula pa lang ng trial. Kung titingnan mo, parang tama, sa simula, parang kung titingnan mo, parang tama si Rufus Rodriguez. Oo nga naman. Bakit hindi pagbibigyan yung mga abogado ni VP Sara na mag-cross-examine? Ang magiging role lang nila ay a-attend para mag-assist lang kay VP Sara? Hindi naman pwedeng ganon. Anyway, kinuntra yan, magagaling yung sagot nila. Ang napanood kong naglinaw ay si Laila de Lima. Magaling yung paglilinaw ni Congresswoman Laila de Lima. Ni Congressman Joel Chua. Si Congresswoman Beatrix Listro mismo. Magaling yung paglilinaw. Ano yung paglilinaw nila? Okay?
So ganito yung paglilinaw. Sinagot nila si Rufus Rodriguez. Congressman Rufus Rodriguez, Honorable Rufus Rodriguez, sinasabi mo trial na. Ibig sabihin, sa trial, yung accused, binibigyan mo ng right na yung abogado nila mag-argue, i-confront, i-cross-examine yung mga testigo ng kalaban. Sa trial 'yon, sa trial 'yon. Kumbaga yung requirement na yan ng due process sa trial. Pero itong proseso kasing ito, hindi pa ito trial eh. Tapos binanggit na ni Congresswoman Laila de Lima. Ano ang kapareho ng proseso na yon? Ang stage na yan ng proseso ngayon ay pareho kung sa criminal case, ang kapareho niyan, PI, preliminary investigation. So dahil mga lawyers naman yan, si Laila de Lima, lawyer si Rufus Rodriguez, lawyer si Congresswoman Beatrix Listro, nilinaw ni Congresswoman Laila de Lima. Ang nangyayari pag criminal case, magpa-file ka ng kaso sa piskal. Wala namang trial sa piskal. Sa piskal, preliminary investigation, walang trial. Pwede kang magdala ng abogado mo sa piskal, pero wala pa diyang trial. Wala yan kasi preliminary investigation eh. Ang dinidetermine pa lang naman, probable cause pa lang eh. So, ibig sabihin, yung complainant saka yung respondent, pinapatawag ng piskal, ng prosecutor. O yun yung conduct ng preliminary investigation. Actually, mayroon tayong ideya niyan. Mayroon tayong ideya niyan. Ay di ba itong si Joel Villanueva, itong sila Jinggoy, pinapatawag ng DOJ? Preliminary investigation yun. Ngayon, mayroon ba dong full-blown trial na yung mga abogado ni Jinggoy at saka ni Joel Villanueva ay nakakapag-argue? Hindi, wala yun. Uma-attend sa preliminary investigation sila Joel Villanueva, Jinggoy, assisted sila ng lawyers nila para lang protektahan sila, i-advisean sila doon sa proseso ng piskal. Pero yung piskal yung magtatanong dyan. Clarificatory hearing. Ibig sabihin, yung piskal yung magtatanong, ano bang ano nito? Ano bang sinabi mo dito? Tama ba to? Itong sinabi mo? Ganito ba talaga ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, yung proseso sa piskal, preliminary investigation, hindi yan full-blown trial. Kaya hindi mo binibigyan dyan ng right yung accused or yung respondent na mag-cross-examine. Kaya linilinaw ni Senadora Laila de Lima, lininaw ni Congresswoman na siya ngayon, mali yung sinasabi ni Rufus Rodriguez na kapareho na sa trial. Hindi pa yung trial. Preliminary investigation. Ang role ng Kamara or ng House ay maging prosecutor. Kasi ang magiging mga judges, trial, yung Senate. Kaya hindi tama na sabihin na sa proseso sa Justice Committee, para na siyang trial, nabibigyan mo dapat ng right yung accused or yung respondent na mag-present ng kanyang mga ebidensya na nandun ang mga abogado. Hindi. Hindi pa yon. Kaya sa bandang huli, walang nagawa si Rufus Rodriguez. Kung butuhan, talo siya. Kasi sa totoo lang naman, hindi naman natin sinasabing hindi bibigyan si Sara Duterte ng chance na yung mga abogado niya ay i-cross-examine yung mga testigo at ebidensya. Hindi. Dating sa trial, may right siya ng ganyan. May right siya ng ganyan. Ito kasi preliminary investigation pa lang naman to. Determination pa lang of probable cause. Determination of probable cause pa lang to. Bakit nagdidemand na si Rufus Rodriguez na dapat daw bigyan ng dapat bigyan daw si Sara Duterte, si VP Sara, ng yung kanya mga abogado, parang makikipag-argumento na doon sa Justice Committee. Hindi pwede, hindi yon. Hindi pa ganun ang kasi determination lang naman to ng probable cause. Determination lang ng probable cause. Pagkatapos magsabi ang Justice Committee, may probable cause ito. Ipapasa na ngayon sa plenary. Magbubutuhan na ngayon ng 1/3. Tapos, pag nagbutuhan na ng 1/3, dadalhin na sa Senado. Doon na sa Senado ang talagang doon na sa Senado ang talagang trial. Doon na talaga yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kanina, yung mga panghaharang ni Rufus Rodriguez, gusto niya sana sa hearing sa April 14, nandun yung mga abogado ni Sara
yung mga abogado ni Sara makakabuelo sa pagkumpronta sa mga testigo at ebidensya. Magugulo kasi. Kumbaga yung proseso ng Justice Committee, magiging full-blown trial na siya. Hindi pa. Ano to kailangan mabilis lang na ma-resolve itong ano kasi probable cause pa lang naman. Oh. Anyway, ang maganda dito, at least nanindigan si Laila de Lima, sila Congresswoman Bel Zamora, si Congresswoman Joel Chua, at saka si Congresswoman Beatrix Listro, pinanindigan nila. Hindi. Hindi naman mali yung sinasabi ni Rufus Rodriguez na para ng bibigyan mo na ng right si Sara na dalhin ng kanyang mga lawyers at ang gusto pa nga ni Rufus Rodriguez, kahit si Sara hindi magsalita, yung mga abogado niya dapat bigyan ng pagkakataong magsalita. Hindi yun. Hindi yun. Kasi hindi pa naman trial ang sa Kamara. Preliminary investigation, papareho siya ng sa fiskal. Actually, kung napapanood nyo yung mga talakayan ko, kung nga marami akong hawak na kaso sa fiskal, wala namang hearing. Pinapasubmit lang kami ng mga pinapasubmit lang kami ng counter affidavit kung ako yung sa akusado, sa respondent. So nagsasubmit lang kami ng ng counter affidavit o based doon ini-evaluate na ng prosecutor. Mayroong mga fiscal na nagpapatawag ng clarificatory hearing tulad sa QC. May nahawakan akong kaso sa QC. Yung respondent, yung kliyente ko, pinatawag doon. Sinama ako. Si pwede namang magdala ng lawyer. Pero pagdating doon, hindi naman kami nag-argue, walang argumentuhan yung kalabang lawyer. Ano lang yun? Clarificatory hearing lang. Yan yung Tapos nag-decide yung fiscal, may probable cause, sinampa na sa korte. O doon na kami naglaban sa korte. O yan yung yan yung proseso dito. Kaya ewan ko kung itong mga abogado ni Sara, alam ba nila tong na to? Gusto kasi nila. Hindi mo nga maintindihan yung abogado ni Sara yung mga abogado Sabi nila, hindi pa naman dapat trial ang Kamara. Kaya yung mga sinasabi daw na mini trial, mali daw yan. Violation daw yan sa rights ni Sara. Kasi hindi dapat gawing trial ang sa Kamara. Okay. Yan ang sabi ng mga abogado ni Sara, Pero, ang dinidemand naman nila, dapat daw bigyan sila ng pagkakataong idepensa si Sara doon sa House. Sasabihin nyo, hindi pa dapat trial ang mangyari sa House. Pero ang gusto nila, mag-present na lang sila ng yung mga abogado nila, pwede nang mag-cross-examine. Ang gulo. Ha? Ang gulo. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa bandang huli, ano ang nangyari? Sa huli, nangibabaw yung Justice Committee. Yung mga pang-abala, pang-delay, pang-maniobra ni Marcoleta, ni Rufus Rodriguez, wala. Kasi masyado na ngang napapatagal itong prosesong ito Diyan talaga sa araw kanina, naka-schedule talaga doon. Una, desisyonan yung subpina kay Madriaga, yung protective custody kay Madriaga. Yun, dinesisyonan na kanina. Tinangkapasan ng harangin ni Rufus. Sabi ni Rufus Rodriguez, bakit natin bibigyan ng protective custody si Madriaga? Polluted na witness. Nagalit si Congresswoman Laila de Lima. Paano mo nasabing polluted witness? Hindi pa nga pinapatawag dito. Pag nandito na, saka ka magsabi kung polluted witness o hindi. Kaya wala rin. Wala na namang nangyari sa maniobra ni Rufus na huwag daw bigyan ng protective custody si Madriaga. Nadesisyonan kanina yon. Motion yan ni Congressman Chel Jokno, protective custody. Pangalawa, yung mga subpina, tambak. Talagang ang daming subpina ang inaprubahan kanina. Mga motions para sa subpina. Subpina ducis tecum, subpina ad testificandum. Mga subpina yon. Mga kabunyog, kunting paliwanag lang. Sa rules ng House, ang sabi doon, the committee, ibig sabihin yung Justice Committee, has the power to issue compulsory processes. Yun. Ang term na ginagamit sa rules ay compulsory processes. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang komite na mag-issue ng mga compulsory processes. Ano yung sinasabing compulsory processes? Compulsory kasi ikukumpel mo. I-require mo. Hindi invitation, hindi pakiusap, hindi request.
compel. Kaya ang tawag, compulsory processes. Ano yung mga compulsory processes na nasa power ng komite? Mag-issue ng subpoena ducis tecum. Pag sinabi mong ducis tecum, i-produce yung dokumento. I-produce yung mga papeles, documents. Yung mga documents, ducis tecum yan. Subpoena ducis tecum. Pero kapag sinabing mag-appear ka sa Kamara, doon sa Justice Committee, kasi kailangan mong mag-testify, tatanungin ka, maghanda ka kasi tatanungin ka tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Ang tawag doon, subpoena ad testificandum. So, mayroong mga subpoena na ducis tecum lang. Mayroong subpoena rin na ad testificandum lang. Pero mayroon ding subpoena na ducis tecum na testificandum pa. O, halimbawa, ano kanina yung mga importanteng subpoena? Yung subpoena kay Ramil Madriaga, subpoena ducis tecum, subpoena ad testificandum. Ano yung ducis tecum doon? Yung kanyang sinumpaang salaysay, pinapadala sa kanya. Dalhin niya yung original ng kanyang sinumpaang salaysay. Pangalawa, magti-testify siya tungkol sa sinumpaang salaysay niya. Kaya, subpoena ad testificandum yon. Oh. Kaya, kumbaga, kung mangyayari dito, mga kabunyog, mga kababayan, si Madriaga, yung mga sinabi niya doon sa kanyang affidavit, babasahin niya yung kanyang affidavit. Manunumpa siya. Pagkatapos nun, i-cross-examine siya. Sino ang magko-cross-examine sa kanya? Yung mga members ng Justice Committee. Kaya si Rufus Rodriguez, pwede niyang i-cross-examine si Madriaga. Yun ang kinagalit ni Congresswoman Laila kay Rufus kanina. Sabi ni Congresswoman Laila de Lima, bakit mo naman sinasabi na polluted witness si Madriaga? Ipatawag muna natin, pag nagtitestify na siya, di saka mo siya i-confront. Tama naman yun eh. Hindi naman pagbabawalan si Rufus Rodriguez na tanungin si Madriaga. Kung hindi siya kumbinsido kay Madriaga, di i-cross-examine niya. Mayroon siyang ganong authority. Mayroon siyang ganong power si Rufus bilang member ng Justice Committee. Sino pa ang mga sinubpina? Yung COA auditor, subpoena ad testificandum, COA. Kasabay na rin subpoena ducis tecum ng mga COA reports. Bakit na naman tayo magsasalita na naman yung mga COA na yan, yung mga reports ng COA, bakit kailangan na namang i-present samantalang lumabas na yan doon sa mga hearing sa Kamara noon? Mga kabunyog, mga kababayan, iba ang hearing noon in aid of legislation sa hearing ngayon. Ang hearing ngayon ay impeachment. Ang mga investigations noon in aid of legislation. Totoo, may mga lumitaw na doon na mga testigo, may mga lumitaw na doon na mga ebidensya, ipipresent uli yan ngayon. Obligado yan na ipresent uli. Bagamat nakatulong na yung mga hearings noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability, kasi at least alam na yung mga dokumento, alam na yung mga pwedeng ipatawag. Kaya pag-uusapan na naman dito yung tungkol sa confidential funds. Sino yung pinatawag o sinubpina? Si Attorney Michael Puwa, yung abogado ni Sara. Siya yung pinatawag para magpaliwanag tungkol sa confidential funds. Yun. Kaya sinubpina si Michael Puwa. Sinubpina yung auditor ng COA. Subpina ducis tecum yun, saka subpina ad testificandum. Sino pa bang mga sinubpina? Ang ombudsman. Sinubpina ang ombudsman para doon sa SALN ni Sara. SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Sinubpina rin ang SEC na i-produce yung mga records ng yung mga law firms. Kasi may mga law firms yung asawa ni Sara Duterte. Saka yung BIR, sinubpina rin yung mga binabayarang buwis nila Mans Carpio, nila Sara Duterte. Yun. Kaya, tuloy, grabe yung subpina kanina. Talagang tambak. Tambak yung subpina kanina. Subpina ducis tecum, subpina ad testificandum. At initial pa lang ng mga subpina yan. Wala pa kanina si Trillanes. Wala pa si Melchor Carandang, yung overall deputy ombudsman. Itong mga subpinang ito, para pa lang ito sa April 14. Tandaan natin, mayroon pang mga susunod na hearings yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan?
Um, walang nagawa. Walang nagawa sila Marcoleta, walang nagawa si Rufus Rodriguez. Ini-question sana ni Rufus Rodriguez. Sabi ni Rufus Rodriguez, fishing expedition na ang nangyayaring ito. Hindi pwede ito. Fishing expedition na ito. Ang totoo mga kabunyog, hindi naman to fishing expedition kasi alam na ba ng may mga ebidensya na ba na nilustay ni Sara ang confidential funds? Yes. May mga ebidensya na ba na si Sara ay nagbanta na ipapapatay si PBBM, si Lisa Araneta at si Romualdez? Yes. May mga ebidensya na niyan. Napanood na natin yan sa video. Tayo nga, nakita na natin sa video yan eh. May mga post na may mga balito na niyan sa dyaryo. Nakita na natin yan. So, ibig sabihin, may ebidensya na. Kaya lang, ano pa yung sinugpi na? Sinugpi na yung NBI kasi yung NBI nag-conduct ng investigation. Mas malalim yung ginawa ng NBI na investigation tungkol dyan sa pagbabanta ni Sara na ipapapatay si PBBM. So, sinugpi na ngayon ng NBI. Ilabas nyo yung resulta ng investigasyon nyo. Ito yung hindi ito yung mga fake news ng mga DDS. Ang pinapalabas ng DDS, bakit daw kailangan pang magsugpi na? So, ibig palang sabihin, wala pa kayong ebidensya. Fishing expedition anya yan. Parang ngayon pa lang kayo naghahanap ng mga ebidensya. Gagamitin nyo yung subpina para magka-ebidensya laban kay Sara. Bakit kayo nag-file ng impeachment? Wala pa naman pala kayong ebidensya. Mali! Halimbawa, doon sa pagbabanta ni Sara na ipapapatay si PBBM, kumuha daw siya ng assassin na papatay. Si PBBM, si Lisa Araneta at si Romualdez. Mayroon na bang mga ebidensya niyan na naka-attach doon sa complaint? Mayroon. Ano ang mga naka-attach doon? Anong mga naka-attach doon? Yung newspaper clippings niyan. Naka-attach na rin doon yung video, yung video niyan. 'Di ba? Kasi may video niyan si Sara eh. May video niyan. Ibig sabihin may ebidensya na niyan. Tayo nga alam na natin 'yan eh. Kaya lang mayroon ding mga bagong ebidensyang nalaman ang NBI. Kasi nag-conduct ang NBI ng investigation kasi kinasuhan din si Sara sa NBI. May kaso si Sara sa NBI. Grave threat. Kaya, ang ginawa lang naman ngayon ng Kamara, sinugpi na ang NBI na i-produce yung produkto ng kanilang investigasyon. So, ibig sabihin, mas madadagdagan ng ebidensya. Pero dati nang may ebidensya. Kahit yung mga bank records ni Sara, mayroon nang naka-attach doon yung mga sinubmit ni Trillanes. Naka-attach na yon, ebidensya na rin yon. Kaya lang gusto pang maggumuha ng mga latest na bank records ni Sara. So walang bawal doon. Yan yung sinasabing right to compulsory processes. Kaya yung mga sinasabi ng yan sinasabi ng mga DDS na wala pa naman kayong ebidensya, ngayon pa lang kayo magsusumpi na sos, tambak na yung ebidensya. Kaya lang mayroon pang mga dapat na isugpi na, nadagdag pang mga ebidensya, mas lalong magpapatibay. Bakit kailangan pa kasi ng dagdag na ebidensya? Para makumbinsi ang Kamara na mayroon talagang probable cause. Mayroon talagang ebidensya. Na tambak talaga ang ebidensya. Sa totoo lang, ito na yung pagkakamali din ng kampo ni Sara. Kung yung ginawa, nagtuloy-tuloy na doon sa Senate, yung nakaraang impeachment, doon na sana magsusumpi na sa Senate. Kasi wala pa naman yung unang impeachment kay Sara, initial pa lang ng mga ebidensya eh. Ang gagawin sana ng prosecution nun, doon magsusumpi na sa Senate. So sino sana ang magde-decide kung aaproban ang sumpi na o hindi? Mga senador. Actually, kung natuloy yung impeachment ni Sara noong una, yung kay Chis Escudero, baka itong mga pinapasumpi ng ito hindi aproban ng Senado. Hindi, sa totoo lang. Sasabihin ng Senado, hindi natin pwedeng isumpi na yan, bank secrecy yan. Pwedeng sabihin yan ng mga senador kasi kakampi sila ni Sara eh. Ngayon ang nangyari, nagkaroon ng hearing sa Kamara, dumaan tayo ngayon dito sa prosesong to. Di mabuti kasi nasumpi na ngayon yung mga yan. Kaya nga di ba may vlog ako, sabi ko, sa isang banda, maganda ring dumaan sa ganito. Dumaan sa ganitong process. Maraming nasumpi na.
O di pag-attend ngayon sa Senado, bit-bit na ngayon. Yung Senado, kasi yung mga senador, karamihan kakampi ni Sara eh. Kung doon ka magre-request niyan, baka hindi pumayag. Nung una, wala si Madriaga. O ngayon, nandiyan na si Madriaga. O, kaya ngayon, mas tambak na ngayon ang ebidensya kay Sara. Kung nung una, kung natuloy yung impeachment ni Sara, doon sana magsusubpina sa Senado, sa trial na. Ay pwedeng i-deny ng mga senador yan. Tulad yan nung kay Erap, di ba? Yung pinapabuksan yung envelope, nagbutuhan yung mga judges na senador, hindi pinayagan. 11-10. Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, so ano na dito? Ano nang magandang nangyari ngayong araw? Lahat ng mga subpina na ilabas na. Subpina kay Madriaga, subpina sa NBI, subpina sa COA, subpina sa SEC, subpina sa Ombudsman. Lahat yan, BIR na subpina na. Subpina ad testificandum, subpina dosis tecum. Kaya maraming ipipresent sa April 14. Maraming ipipresent. Yung mga documents na mga dapat, bank records, BIR, SEC, lahat. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang ginagawa ang nangyari dito, dumaan tayo sa ganitong proseso na mahaba na yung proseso ng impeachment kasi dahil sa Korte Suprema. Babalikan natin. Ang nakalagay sana sa konstitusyon, ang pag-i-initiate ng impeachment ng House of Representatives, dalawang mode. Ang unang mode, pwedeng gamitin na yung fast track na. Kapag may more than 1/3 na ng Kamara ang nag-i-endorse ng impeachment, nakapirma na ang more than 1/3, wala nang hearing-hearing. Diretso na sa Senate. Trial shall forthwith proceed. Yun yung ginamit ng February 5. Kung bintahe sana noon, mabilis na yung impeachment, doon na lang sa Senado maglabanan. Doon yung trial. Ang problema, kinontra ni Sara, hindi daw siya binigyan ng due process. Sinang-ayunan naman ng Korte Suprema. Kaya ngayon, ang ginamit na ngayon ng Kamara, hindi na ginamit yung fast track. Ito na yung slow track. Dadaan na sa Justice Committee, magkakaroon ng hearing, sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency in grounds, tapos magkakaroon ng hearing proper, presentation ng mga ebidensya, probable cause, tapos dadalhin sa plenary, magbubutuan. Ang haba. Kaya lang, ito yung sinabi ng kampo ni ito ang sinabi ng Korte Suprema. Bigyan nyo siya ng due process. Okay, ang problema, binigyan ngayon ng due process, hindi naman inaabel ni Sara. Kaya nga napahiya dito ang Korte Suprema Pinagtanggol ng Korte Suprema si Sara dahil hindi daw nabigyan ng due process. Ngayong binibigyan na ng due process, kung tindi na ng binibigay na due process, hindi niya naman ginagamit. So ibig sabihin, hindi naman talaga due process ang gusto ni Sara. Hindi naman talaga due process. Kasi kung due process, di dapat lumalabang ka dito. Wala naman. Talagang, kung ang akala nila Sara, pag na-dismiss na yung impeachment sa Korte Suprema, wala na yan. Hindi na yan. Mapapagod na yung mga yan. Hindi na lalaban yan. Talo na yan. Ay, wala. Akala naman nila, titigil na ang taong bayan. Hindi. Kasi tayo, hindi naman politika ang usapin dito. Papanagot ito Okay, mahirap man yung sinabi ng Korte Suprema na dadaan sa proseso, due process. Okay, ibigay natin yan. Kahit mahirap. Actually, kahit sa Senado, mahirap pa ang laban. Pero sige lang. Kasi kailangan nating mapanagot ang mga kurakot sa ating bayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.